niyo ma-divulge sa amin kung gaano po yung Next video. Ayan. Kamakailan po, Mr. Las Cañas, ay nagkaroon po kayo ng interview kay Ginoong Antonio Montalban ng Vera Files, kung saan po nabanggit mo na si former President Duterte ay Lord of all drug lords. Hindi niyo ma-divulge sa amin kung gaano po yung Next video. Ayan. Kamakailan po, Mr. Las Cañas, ay nagkaroon po kayo ng interview kay Ginoong Antonio Montalban ng Vera Files, kung saan po nabanggit mo na si former President Duterte ay Lord of all drug lords. Paano mo nasabi ito? Drug lords. Yeah, kasi ang lahat po ng mga drug lords sa Davao City at personal ko pong kakilala, at ito po ay mga allies po ni Rodrigo Duterte. Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte, hindi kayo pwedeng magtira sa Davao City dahil talagang ipapatay niya kayo. So, hanggang ngayon, buhay pa po si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Oy, and Pulong Duterte. Paano Yun po ang masasabi ko, at yun ang yung ibang karibal niyang drug lords katulad ni Mayor Alvin Corrino ay pinapapatay na niya. Sunod na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lords of all the drug lords ng hindi lang Southern Philippines, maybe the entire Philippines. Gamit po yung mga networks nyo na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon, tingin nyo ba tuloy pa rin ang operasyon nitong mga nabanggit mong pangalan, mga personalidad, hinggil sa illegal drugs? Yes po, sa Davao City po at Davao Region. Sino-sino pa pong involved? Ang tingin nyo, bukod sa nabanggit ng pangalan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan, Yes. Meron pa po bang iba? Siyempre po, sa mga hangay ng kapulisan, lalo pa si Police Colonel Wilkins Villanueva na nagbibigay sa kanya ng mga pangalan, bogus na mga pangalan, target personalities kuno, sa kanyang bogus na war on drugs, sa kanyang death list. At isa pa, siyempre, si Police Colonel na ngayon na 5-star Senator Ronald Bato de la Rosa, involved yan siya. So just to reiterate habang sineset up, Mr. Chairman, tinanong si Mr. Las Cañas kung sino yung mga drug lords na kakilala niya, nakikita niya doon sa company ni Duterte when he was still mayor. Ando doon po, minention niya si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy, at yun nga, si Pulong Duterte. At aside pa doon, minention niya itong si Wilkins Villanueva at si Bato de la Rosa. Mamaya, i-elaborate niya kung bakit yon. At maintindihan natin kung bakit evasive itong si Wilkins Villanueva kanina nung sumasagot. Sir, mula po nung, meron po ba mga information na gusto po kayo idagdag na wala po dun sa affidavit ko po na una nyo na pong na-share sa atin? For example po, after you left the so-called Davao Death Squad, sir, meron po ba kayong parang updates on how the police, tawag ito, in-implement yung drug war, specifically yung cash flow ng money, kasi di ba may mga nabanggit pong ganun na para may pera pong involved, meron pong nakukuhang parang reward yung mga police natin when may nagawa po silang mga ganitong crimes. Meron po ba kayong naisadagdag, sir? Okay, so I think sa pre-trial ito na banggit ko ito sa isang handwritten testimony ko na sinabmit ko sa kanila na during the 2004 December 31
raid dito sa Davao Cebu Laboratory sa Dumoy Toril, dito pinatry nila ni Colonel Wilkins Villanueva yung 6 na mga workers ng Davao Cebu Laboratory as instructed, ordered by Mayor Rodrigo Duterte at the time, at binigay ni Mayor Duterte kay Wilkins Villanueva yung isang napakalaking box ng Marlboro box, puno ito ng mga US dollar currencies. At binigyan pa siya ni Mayor Duterte ng additional 5 million peso para ibigay sa akin ang additional 11 Chinese nationals na workers sa Davao Cebu Laboratory at chemists. At dito dinala ko sila sa Laod Quarry at nakuha ko sa kanilang posisyon nung hinanap ko ang mga dokumento nila, kasama nila si Alan C. Kasi si Alan C. marunong na magsalita ng broken Tagalog at broken English. Kaya tinanong ko sa kanya kung saan ang mga passport ng kanyang mga kasama. Sabi ng mga kanyang kasama na nasa posisyon ito ni Michael Yang at the time. At maliwan dito nakakuha ako ng 6 na mga small cellphone Nokia sa kanilang mga brief. At pinilit ako ni Mayor na itong over talaga ito kay SPO for Sunny Binaventura yung araw na yun. After the New Year. Kaya sabi niya, ipaforensic exam daw niya, pero wala. Hindi po totoo yan. Pinapapatay niya sa grupo namin ni SPO Bin Laud, yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero, Cebu Laboratory, para pagtakpan ang identity ni Michael Yang, Sammy Oy at Charlie Tan at, of course, si Mayor Rodrigo Roa Duterte na yun ang pinaka-lord ng lahat ng drug lords na ito. Dito, Mr. Chairman, dito natin makikita yung sagot dun sa mga tinatanong ng ating mga members kung ano nangyari dun sa 11 na aresto. So kanina hindi ma-locate ni Director Wilkins Villanueva kung tinurn over nga daw ba sa Bureau of Immigration yung 11. Pero na-mention niya, and as observed by Congressman Adjong, na-mention niya dito si SPO4 Bal Carillo na na-mention din ni Congressman Acop na nandoon sa log na sila ay pumunta ron sa apartments na yon kung saan kinuha. Pero hindi po tinurn over sa Bureau of Immigration kung hindi diniretso kay Las Cañas. At doon sa affidavit ni Las Cañas, and the committee has been furnished yung affidavit ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa International Criminal Court, na detalye niya doon na nag-offer si Alan C. sa kanya ng I think it's 50 million pesos para spare yung buhay niya at yung mga chemists na ilan. Ngayon, ni-report niya ito kay Duterte pero binigyan siya ng instructions na patayin lahat at siya na raw ang bahala magbigay sa kanila ng corresponding reward. So siya mismo ang kumalabit ng gatilyo, 11 yung pinatay niya. Tandang-tanda niya yun. One thing about Mr. Las Cañas, meron siyang photographic memory. It's just unfortunate na hindi natin siya ma-access ngayon dahil siya at sila Edgar Matubato ay nasa ICC Witness Protection Program na. Ngayon, dito, ang sinabi niya rito na itong si Wilkins Villanueva ay pagkahuli nila nung 11, pina-turn over sa kanya. Tapos ngayon, di ba ang nakalagay ngayon dun sa records ng Bureau of Immigration, meron supposed to be na detain. Ngayon, ano ang ginawa nila Duterte? Paano nila na-clear yung mga nakadetain na yon? Andirito po yan sa next slide. Next slide, please.
Sir, mula po So, ito po, yung news article na kung saan nakalagay, facilitates release of 8 Chinese citizens. Alam niyo po itong news article na to sa Philstar, nung naging presidente si Duterte a few months into his administration, tinanggal nila ito sa kanilang website. Hindi ma-access ito. We were fortunate na na-download namin ito at eventually nahanap namin sa archive. Pinatanggal nila ito para ma-explain kung saan na napunta. Kaya ito, release. Ito po yan, ano? Babasahin ko lang yung first few paragraphs. 8 of 10 Chinese nationals arrested January 10, a day after the Shabu laboratory afternoon, were released thanks to Mayor Rodrigo Duterte who facilitated their release. Ang sabi ni Duterte, ang reason niya, it's in the spirit of the Chinese New Year and for humanitarian reasons that I am seeking their release. Yun, ganun po ang pinilabas niya. Mr. Chair, Yes, if I may Mr. Chairman. interrupt Yeah. Senator Trillanes, may we just be enlightened why the date of this publication is February 10, 2006? Yes. So lumalabas dito, Mr. Chairman, na kailangan nilang linisin yung or itay yung loose ends na yon kasi on record sinabi nila tinurn over nila sa Bureau of Immigration. Kaso nga pinatay na. So supposed to be ano doon pa rin. Kaya para malinis yung or matay yung loose end na yon, pinalabas kunyari, naglabi siya na i-release ito out of humanitarian reasons. Humanitarian reasons pa kung ginamit, yung pala, pinapatay niya na. Tapos, pagka cross-match niyo po yung 8 pangalan dyan, doon po lalabas doon sa 11 na list na missing. Pero dito, nagkabuhol-bahul na sila ng numero dahil technically sa listahan ng Bureau of Immigration, meron pang 3. Kasi ang dineclare nila 11 tapos ang nakasulat nga sa logbook 13. Nagkabuhol-buhol na eh. Kaya talagang meron pong mananagot at may pipiyok dyan sa Mr. Chair, Bureau of Immigration. with all due respect, Yes, Ms. can we Ms. at Chairman. least cross-match those 8 names as against the 13 names Yes. which are born in the logbook Mhm. of the Honorable Akop? Comsec, please. Opo. So, ginawa na po namin yan earlier dun sa list mismo nito ni Director Wilkins Villanueva. So, 2 po nag-match eksakto. Then may 4 kasama yung parents ni Alan C. Same sound. Kumbaga kasi it's a Chinese name. Pero ando doon siya, nagko-cross-match siya. So, ano po ito, no? If matutuloy po yung pag-subpoena ng mga records at yung mga opisyales doon sa Bureau of Immigration, lalabas po doon na walang tinurn over itong si Wilkins Villanueva kasi nagpatotoo na ho si Arturo Las Cañas na sa kanya tinurn over nung tao ni Wilkins Villanueva na si Val Carillo. So, yun po ang nangyari dito at documented ho ito si Duterte mismo ang naglabi nung release nila kunyari para lang maging consistent dun sa storya nila na nirelease ko no yung mga Chinese. Then Senator Trillanes, yes, so ma'am. what you want to tell us is these Chinese nationals were released sometime after New Year, but the publication was made on February of 2006. Ganito po, as related by Arturo Las Cañas, nagkaroon ng initial raid dun sa Shabu Laboratory, 6 patay. Then nag-follow up raid sila dun sa apartments, may nakuha silang 11.
Tapos on that same night, tinurn over na kina Las Cañas at binigyan siya ng instructions to kill them all. Bakit? Kasi natatakot siya na spill the beans. Kasi nga nagbo-volunteer na itong si Alan C. Binabribe na siya ng 50 million na sasabihin niya kung saan. At in fact, inamin niya na doon kaninang interview na yung mga passports nila ay hawak ni Michael Yang. Tapos sinumbong ito ni Las Cañas kay Duterte, lalo nang naalarma siya at kailangan niyang mawala yung mga loose ends na yan. Kaya pinapatay niya. That same night, Mr. Chairman. Pero nakasulat dun sa kanilang alibay, itinurn over nila sa Bureau of Immigration. Kaya they needed to come up with another story na pinarelease nila eventually February na. Pero wala na sila by then, Mr. Chairman. Senator, can we double check if the date that is indicated is really February 2006, COMSEC? Yes, Medyo it's quite hard it's to February. It's February, ma'am. February 10. 2006. February 10, no. February 10 of 2005. 2000 That's the date of the publication. to 2005, Mr. Chairman. Na-mention po ba dun sa publication yung actual date ng release in the spirit of New Year? Ito po, Davao City. 8 of 10 Chinese nationals arrested last January 1, a day after a Shabu laboratory was busted here, were freed last Tuesday afternoon. Thanks to Mayor Rodrigo Duterte who facilitated their release. Then, ang sabi niya, it is in the spirit of the Chinese New Year and for humanitarian reasons that I am seeking their release. So yun po ang ginamit. Did it indicate the actual date of release? That's Tuesday kung i-check natin sa calendar itong February 10, First week of 2005. February. Yes, thereabouts yun. Yun yung claim ng press release. Yes. But ako, based dun sa testimony at sa interview ni Mr. Las Cañas at dun sa cross-matching ng names, ito yung mga pinatay nila. Kaso nga, kagaya nga nung hindi sinasabi nung taga Bureau of Immigration, hindi niya alam about the 11. He's not ready to admit na tinurn over sa amin yan. Kasi alam niyang wala dahil pinapatay na nila. So yun yung nangyari dito, Mr. Chairman. Ito, sabi niya ni Duterte, unang-una, what business does a mayor have to intervene dyan sa release na yan? Meron siyang personal interest because these people, wala na nga no? Sabi niya, they have nothing to do with illegal drugs. The only mistake of some of them was that they may have violated immigration laws in connection with their stay here. Regardless, it should have been the problem already of the Bureau of Immigration. But he had to intervene because wala na patay na Kailangan na nilang tanggal sa books. Papalabasin nila na release consistent with the story now, the lie for that matter, ni Wilkins Villanueva, Mr. Chairman. So, ito na nga, yung mga names nandito sa article, krinos-match namin dun sa sinabi nila, nagmamatch po, kaya hindi na po yan makikita, yung mga yan. Pero gusto nilang palabasin dito, na-release sila. Pero ngayon, I don't know kung paano mamimilipit yung Bureau of Immigration dito, those who handle this case, bakit nila ni-release? Anong basis? Kasi ang sinasabi dito ni Duterte, siya yung umarbor. So this is one of the first na nakuha namin paano siya magtago at mag-protect dun sa ultimate drug lord dito, which was Michael Yang.